Paglabas ko sa may CR, may isa pang friend niya. Nakabrief na. So, another day, another episode of Exposing Your Ka-Airbogan Humans at At ito ay pinamagatang 2-in-1. Black to black atake sa buhay. Ayan na naman tayo sa talentadong Pepe. Hi, I'm writing my comments way back 2025. I am 25F when I started my ka-comments. Actually, I'm not really fond of doing this. Pero sobrang gusto kong mag-explore and curiosity always kills the cat. Ha? Curiosity always kills the cat. Meow! Ganun. So, ito na nga. Nag-dating ulit ako using Blue App. Siyempre, as a person na medyo picky sa tao, na-catch niya ang attention ko kahit black siya. So, ayun, usap-usap kami hanggang sa he invited me to his place. Pinakain niya ako ng chicken stew, which is, damn right, ang sarap pero maanghang. Nakatira siya sa apartment with his black friends. Actually, 3 sila, pero ito na nga ang nangyari. Pumasok kami sa room niya, and he closed the door. Versace on the floor ang attack. Oh baby, let's just turn on the lights and close the door. Ganun. So, pumasok na kami sa room niya. And he closed the door. Kabado ako malala, te. Kasi, te, what if mawarsak yung nipay ko? So, ayun na. Juice-up kami. He's a nursing student. He's a nursing student. Ganon. Then, ayun, tabi kami. Hindi ako nagpa-first move sa ganyan. Mahiyain ako eh. Then, ayun na. Siya na ang nauna. Lights off kami. Ninamnam niya ang juging ko. Tas he wants me to orp up yung nota niya. Pero ma-uwis. Ayoko sa ganun, kaya hindi niya ako pinili. Then, ayun, nag-start na siya pumosisyones. Una, dahan-dahan lang. Yes! Kasi, tagal ko. Ganon. Na hindi nakabona. Then, si ate mo na pa agay-agay, aruy-aruy, ganon. Tapos, ayun na, nagsimula na siya maging wild dog. Nung pinatuwad niya na ako, grabe! Doon mo talaga malalaman na jumujungol din pala ako. Hindi ko pinigilan. Sobrang gigil si kuya mo. As in, sagad na sagad. Naiiyak na ako kasi masakit, pero ang sarap. Tapos natigil na siya. Nasa kalagitnaan ako ng pagre-recover sa sarili ko, may pumasok. Isang friend niya. Grabe, for the second time, 2 tao na naman. So ayun, si kuya mo, isa hawak sa juging, tapos pinaibabaw niya ako. Te, damang-dama ko na malaki yung nota ang napasok sa nipay ko. Like parang napupunit na ako. Then ayun, todo bona ang kuya mo. Hindi ko na alam saan ko ibabaling yung ulo ko. Napapahiyaw ako sa sakit. Sarap! At sa nangyayari. After niya, te, kahit pagod ako, tumayo na ako at nag-asikokak. Uuwi na ako. Hindi ko na kinakaya ang nangyayari. Para akong mawawasak, lalo kapag nagstay. So, ayun, nag-asikaso ako, nag-half bath ako. Paglabas ko sa may CR, may isa pang friend niya. Nakabrief na. Buti na lang uuwi na ako at nakauwi ako ng buo. Pero, wasak ang ngipay ko. Buti, di ako ginawang sandwich, ma. Baka nagdeliryo na ako kasi nakakabaliw siya. So, ayun lang, huwag tularan. Kumilatis ng tao. Delikado na sa panahon ngayon. Sabi niyang gana. Atake ang buhay ni bakla. Atake ang buhay at ang Pepe. Yes! So, ayun lang. Hanggang dyan lang ang kanyang comments. Wow! Habang nanonood kami, pinapasok niya yung kamay niya sa shorts ko at shiminger niya ako. Oh, another day, another episode of Exposing Your Ka-Airbogan Humans. At ito ay pinamagatang bumomba at binomba. Talaga naman ang hilig sa mga adik. So, ito na nga. I'm female, 20 years old, ma. Nagkakilala kami sa Ginuman. Inaasar niya pa ako noon at pikon na pikon naman ako. Makikita mo talaga sa amin na para kaming aso at pusa na hindi nagkakalapit. Ganon, hindi magkakalapit. Nasa labas kasi kami noon, nagnonomo at inumaga na kami. Nung umaga na, lumipat kami sa loob at doon na ako tinamaan ng electric fan.
Kasi may electric fan nga eh. Nagigits nyo ba yung logic dun? So, yun na nga. Ako, upo lang naman sa dulo ng sofa at nasa gitna naman siya, katabi ko lang din. Fast forward, naka-orlok na talaga ako sa sofa at nag-attempt siyang tumabi sa akin. Habang yung mga kasama namin, nasa sahig naman nakahiga. Tinulak ko pa siya para hindi kami magtabi. Kasi nga, para kaming aso pusa eh. So, ayun. Kala ko naman, hindi na siya mamimilit at naka-orlok na ulit ako. Nagising ako yung mukha ko, nasa mukha niya at pilit niya akong hinahalikan. Ayoko pa naman sa lahat yung ginigising ako. Pinilit niya talaga ako hanggang sa nagkulitan kami at hiningi niya yung IG ko. Hanggang sa pina-orpap niya sa akin yung nota niya. And yes, nasa sahig lang yung mga kaibigan namin Tinabunan niya ako ng kumot at sobrang sarap na sarap talaga siya. And after nun, sakto nagising na kaming lahat and nagsiuwian na. After ko naman makauwi, nag-uusap kami sa chat ng ilang araw. Kinukwento ko naman sa trusted friend ko yung nangyari at kinagulat ko na close pala sila and sa kanya ko nalaman na may GF pala si kuya mo. Pero aware ako that time na break na sila noong nangyari sa amin. Fast forward, hindi na kami nag-uusap kasi nagbalikan na sila ng girlfriend niya. At after a month, nagulat ako nung nag-chat siya sa akin on a random night. Inaaya niya akong magkape o kakainin yung pepe mo. Talaga ba? At pumayag naman ang Ea Cakes. Nagkikita lang kami every time pag nag-chat-chat siya. After namin magkita, hindi na kami mag-uusap at alam ko na yon. Hihintayin ko na lang yung chat niya after ilang weeks bago kami magkita ulit. Siya side chick yan, bakla. Side chick yarn. Fast forward na balitaan ko na nagdududa na ang GF niya dahil nakita na yung convo namin sa text. And kala ko, doon na nagtatapos at matitigil na yun kasi nawala na yung SIM card ko kung saan kami nag-uusap. Syempre, kabado naman ako sa tuwing nagchat siya sa IG kasi baka mamaya girlfriend niya yun at hinuhuli lang kami. Kaya hindi na ako nagre-reply sa kanya. Umabot din ng isang buwan na wala talaga kaming contact. At nung nag-chat siya, nung random day na magkita daw kami, yes, pumayag ako Napakaharot ng babae. Totoo lang parang alam mo yun, ang baba ng ginawa mo. Ewan ko. And ito na nga yung exciting part na hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Dahil sabik na sabik kami sa isa't isa, nanood muna kami ng movie sa phone niya. Pinahawak niya sa akin yung phone at pinatagilid ako. Habang nanonood kami, pinapasok niya yung kamay niya sa shorts ko at shininger niya ako. And yes, ang sarap. Dahil habang sinishinger niya ako, ay niroromansa niya rin ako, tuka sa liig na sobrang sarap, hanggang sa hindi niya na mapigilan at ginosok niya na yung nota niya sa akin, pero tuloy pa rin ang movie. Sobrang galing niya kaya hindi ko maiwas-iwasan kahit na may GF siya. Titing-titi yan. Yung parang, alam mo, yung mga ganitong babae, nawiwirdan talaga ako kung paano kayo mag-isip. Legit. And after nga nun, nagpahinga muna kami at nag-smoke ng weed. Hindi namin first time gawin to, pero first time ko makatry ng ganung weed. Pinilit niya paubusin sa akin hanggang sa hindi ko na kaya Hindi ko na makontrol ang sarili ko at doon kami nag-round 2. Hindi ko mapaliwanag kung gaano kasarap yun kasi pareho kaming may amats. Patay na patay talaga ako noon at siya lang ang gumagalaw. At masasabi kong yun ang pinakamasarap na nangyari sa buhay ko, ang maging kabit. Ay, hindi kasi. Masasabi ko talaga na para kang nasa heaven at sinusundo na ako ni San Pedro. Ay, hindi kasama. Masasabi ko talaga na para kang nasa heaven at hindi maipaliwanag na nangyayari. At sa tuwing naaalala ko yun, ay nae-airvogan talaga ako kasi not gonna lie, sobrang sarap yun. Yun lang. Pero talaga, nagwo-wonder talaga ako, ano kaya yung thought process ng mga taong ganyan na pumapayag maging kabit dahil lang sa masarap, ganitis, ganyan. Valid reason ba yun? Is it a valid reason or talagang naiinis lang ako? Like, isipin mo, paano kung ikaw yung ganun, yung ginaganon nung guy mo? Kasi masarap yung girly pop kaya hindi maiwanan nung guy mo. Ano yung mafe-feel mo? Like, nagigets niyo ba? So, yun lang, ganyan lang kanyang comment. Sabi niya nga, bye! Inano niya na yung jogging ko.
Maya-maya, ipapa-orpap niya na sa akin. Shoot ang inami, iba yung amoy ng nota niya. Parang patis. Akala ko mabango kasi mabango siyang tignan. Oh, another day, another episode of exposing your ka-airvogan humans. At ito ay pinamagatang kuripot na ducks. Yun tayo eh. Hi ma, I'm F21 and siya naman ay 22M. Pangalawa ko siya mi kasi may ex ako 4 years kami. So eto na nga. Way back 2025, nag-bar kami ng friends ko. May nakilala akong guy, nag-add sa akin sa Blue App. Oh, wait lang. Gamit muna tayo nito pala sa face para hindi mag-dry na. In-stalk ko muna bago ko in-accept. Pagtingin ko, ay, hindi pala siya. Pagtingin ko, pogi siya akla. Kaya, in-accept ko na. And then, nag-chat sa akin, nakita niya daw kami nung gabi. Andun lang siya sa unahan, kami naman nasa dulo. Segway ko lang, tignan niyo ang glow. Akla, ang ganda. So yun na nga, Mima. Almost 2 months din kaming nagkausap and then nag-aya siyang magkita kami. Siyempre si ate mo excited. Mag-coffee daw kami. Shoot ang ina ate ko, kahit naman nag-aaral ako sa city na yon, di ko alam mga streets. Nag-google pa ako. Akala ko yung coffee shop na malapit doon kami papasok. Pero nawaw, mali ako. May malapit pala doon na motel. Sabi niya sa akin, Mi, mauna na raw ako sa loob. Kaso, nahihiya ako. Kasi first time ko mag-check-in. I swear. Di pinilit niya ako. Mauna na doon. Tapos anyari sabi niya, ako daw muna magbayad. Bayaran na lang daw niya pagkadating niya kasi na-traffic siya. Kadiri. Ayun na, nasa loob na ako. Siguro mga 15 minutes akong nag-antay. Atake siya, Mima. Parang ang bangong tignan ni kuya mo. Handsome siya, Mi. Parang mayaman, ganon. E di ayun na, nakahiga na ako doon. Parang nag-aantayan pa kami kung sino ba yung kikilos, ganyan. Ayan na, lumapit na siya sa akin. Tapos, naghubad na siya. Shootang inami, ang laki at ang taba at ang haba. In fairness, tapos naglip to lelap kami. Tapos ayun, niramansa na niya ako. Nano niya na yung jogging ko. Maya-maya, ipapa-orpap niya na sa akin. Shootang inami, iba yung amoy ng nota niya. Parang patis. Akala ko mabango kasi mabango siyang tignan. Dito magalmi, ito naman si kuya mo panay na dikdik sa mukha ko sa nota niya. Parang panohinga challenge ang atake ko dun. Sabi ko, ngawit na pang ako. Pero di ko talaga kaya, baka bigla akong mahimatay. Nagbonahan kami mga 2 rounds. Magaling siya, ang laki ng nota niya. Pero di ko bet yung amoy. Di man lang siguro nahugasan bago pumunta sa sobrang excited. Pero bago kami umalis nagsabi siya na i-gcash niya na lang daw yung payment. Kasi yung kuya niya wala dun sa bahay. Pagdaan niya kaya wala siyang cash. Nakalipas na siguro ang 1 week, wala pa rin yung payment niya, Mi. Tapos, nag-aaya pa siya sa akin magmotel. Ayoko na, Mi. Panay lang siya sabi na isisend, pero di niya sinesend sa akin nung tinanggihan ko. I-unfriend niya daw ako. Pag-stalk kami, shootang ina mo, si kuya may jowa pala, naka-caption, "Thank you for wonderful 2 years and 5 months, baby. I love you always." Naging kabit pa bigla, shootang ina ng mga lalaki na yan. Yun lang po, thanks. Taki si bakla, oh. Akala mo, nakakapogi ang pagiging ganyan mong babaero. Kadiri. Tapos broke ka pa? Tangina, kadiri ka, gago. Sobrang salot mo sa lipunan. So yun lang, ganyan lang ang kanyang nakakahiya at nakakadiring homens. Nabigla ako nung bigla akong gininger ni girl 2 habang sinusupsup niya ang klitoris ko. And si girl 1 naman ay talaga namang sinusupsup mari ang dalawa kong jogi. So, another day, another episode of exposing your ka-airvogan homens. Atake! Lambosis. Feeling ko matutuwa kayo dito kasi ito ay walawa. At ito ay pinamagatang GXGX Sexcapades. Yeah!
Yes! Hi, I'm 20 years old, female. I'm actually have second thought about sharing this. I don't know if anyone here has had the same experience as me. I grew up going to church regularly because my family is very religious. That changed when I moved into a dorm since the university I attended was far from home. By the way, it's an all-girls dorm and I have two roommates. On my first day at the dorm, they were both nice to me. I don't really know if the three of us became friends because we only had a casual relationship. Anyway, to make the story short, our school had an event and we got back to the dorm late that night. One of the girlies suggested that we drink alcohol. Ate mo. At first, ate, I declined because I don't really drink. They were so eager na uminom ako, kaya sabi ko, first time ko iinom at nagkatinginan sila. Tapos, the other girls smile at me and say na, okay lang kasi wala naman kaming pasok bukas at balak din namin manood sa Lock TV ng Enola Holmes kasi nandun na siya nung July 1. Ay, ganun atake. So, yun na nga, nag-inuman kami. And then, wala pang kwentuhan pa lang bakla. Not until magkwento sila ng mga escapades nila sa girl and boy. I find their experience hot, lalo na sa experience nila sa girl. Medyo manami na rin akong nainom kasi ang bilis ng ikot since tatlo nga lang kami. Medyo nahihilo na ako nung tinanong nila ako if I have an experience ba or still virgin pa. Sabi ko, virgin pa ako and hanggang fantasy lang. Yes! Sabi ni ate girl 1 na may secret silang dalawa and na-intriga ako bakla. Secret yun eh. Kaya kahit hilo na ako, tinanong ko pa rin sila kung ano yun. They said if bored sila, parehas silang They said na if bored sila parehas kapag hindi busy, nagbobonahan daw sila. So, fubo na rin. Tapos nagulat ako ate, kasi hindi ko naman napapansin yon. Tinanong ko if ginagawa ba nila yon kahit natutulog ako, and they said yes, pero hindi lang masyadong nag-iingay. They asked me if I want to join daw ba sa kanila ate. And siguro dahil lasing na ako and nagiinit na ako dahil sa nalaman ko, pumayag ang ate nyo. Here's the exciting part. Kumapit ka, bakla! Alam kong pinakahihintay nyo to. The girl 1 kissed my lips while girl 2 take off my underwear. Nakikiliti ako ate kasi si girl 2 kinikiss ang legs ko papunta sa nipay larot ko. Hinubad ni girl 1 ang damit ko at ang bra ko at agad niyang sinunggaban ang jogging ko while the girl 2 sucking and licking my nipay larot. I can't believe that time na masarap pala siya kasi fantasy ko lang yun talaga before and nangyari talaga siya. I moaned loudly and si girl 1 ay tinakpan ang mouth ko para hindi raw marinig sa labas. Nabigla ako nung bigla akong gininger ni girl 2 habang sinusupsup niya ang klitoris ko. And si girl 1 naman ay talaga namang sinusupsup mari ang dalawa kong jogging. Nafe-feel ko yung ninig ng legs ko bakla. At sa sobrang sarap, gusto ko na lang umiyak kasi ang intense ng mga nangyayari. Hinalik-halikan ako ni girl at pinasupsup mari yung jogging niya. Kaya todo, supsup naman ako na parang uhaw na uhaw. Si ate parang sanggol na ganun siya. And biglang binilisan ni girl 2 yung pag-shinger niya sa akin kaya napatirik ang eyeballs ko. Baklo, nilabasan talaga ako and super nanginginig ang mga legs ko na parang earthquake ka ba? Ganun. Na halos hindi ko na siya ma-feel yung legs niya nga daw. Para akong nawala ng lakas, ate ko. And akala ko, yun na yun kasi nilabasan ako. So I thought, sila naman. Kasi 'di ba ako pa lang yung inaano nila. Pero nagulat ako kasi humiga si girl 1 at sinabing, upuan ko ang face niya. Tapos, nasa harapan ko naman si girl 2 and naglip to lelap kami kaya nalalasahan ko sa bibig niya yung katas ko. Hanggang dun lang. Sabi niya, P.S. Hindi ako marunong sa mga gay lingua, so please bear with me. Atake sa buhay, apaka-intense naman nun. First time, dalawa agad! Yay! So yan, hanggang dyan lang ang ating comments. Yun lang. Bye! Nagulat ako, bakit super lamig ng nota niya?
Shoot ang ina, ayun pala, sinawsaw niya yung nota niya sa tumbler ko na may tubig na malamig, ma. So, another day, another episode of Exposing Your Ka-Airvagan Homens Atake! Ito ay pinamagatang tubig na malamig sa tumbler. Yes! Atake sa buhay! Pala tayo mag-start, meron lang akong i-introduce na product sa inyo dahil ang hilig niyong magtanong about sa underarm kung ano yung ginagamit kong Dio. So, ang ginagamit kong Dio ngayon is itong deodorant serum ni Glad to Glow. And alam nyo ba na meron siyang 0% alcohol and 2% niacinamide? At yung ganda din ito kasi meron din siyang collagen, which is nakaka-help din siya to lighten your underarm. Alam nyo naman ako, diba? Sobrang problema ko to dahil nga sa discoloration ng aking underarm. So, ginagamit ko na siya 1 week. Kaya, sa buhok lang yan, kaya ganyan yung kilikili ko. Pero kapag tinanggalan ko siya ng buhok, ganda niya, big. Na nating patagalin to. Hello, sorry, hindi ako marunong magkwento or what. Pero, ito yung nangyari noong 2023. Hi mga homies, that time may BF na ako and mas matanda siya sa akin. Okay naman yung relationship namin nun. Walang masyadong ganap, pero kasi nasa iisang bahay lang kami. Fast forward, madaling araw to, mga around 12 a.m. Since magkatabi lang kami ng bahay nag-aya siya na pumunta sa Balor. Since kakalipat lang rin namin nun sa tabing bahay nila, gumora ako. Fast forward ulit, naijosok ko na siya, Kabang-kaba ako nun. Shootang ina kasi, kwarto ko at kwarto ni mama, magkatabi lang. So ito na nga. Since naidala ko na siya sa kwarto ko, bumaba ako that time, kumuha ako ng tubig na malamig since super init nun. Pag-akyat ko nun, lock pinto, tapos lambingan na. Yun naman kasi yung usually na ginagawa namin. Tapos, cuddle, ganon. Maya-maya, nangangalabit na siya. So ako, dead isma nung una. Kaso ayun, syempre, marupok-pok, pumayag rin. Tang ina, ayun na nga, nagsisegs kami. May pillow princess to, kaya chill lang. Tapos pina-orpap niya pa sa akin bago ijosok. Shootang ina sa kalagitnaan ng bunahan namin, hindi sa malamang dahilan na pagtripan niya yung tumbler kong may laman na tubig na super lamig. Shootang ina sabi ba naman, gusto mo bang malamig? Tapos ako, sige, kako sa kanya. Kasi ewan ko naman kung ano yung gagawin niya. Maya-maya nagulat ako, bakit super lamig ng nota niya? Shootang ina, ayun pala, sinawsaw niya yung nota niya sa tumbler ko na may tubig na malamig, ma. Shootang ina, hindi ko alam kung masasarapan ako o matatawa o maiiyak kasi iinumin ko yun mamaya So after nun, nagtawanan kami. Shootang ina, sa kalagitnaan ng pagbubunahan, maiisip niya yun, hayop. After that nagpahinga lang kami at mga around 4 a.m. umalis na siya since magigising na ang mga tao sa Balor nila. So ayun, until now, tawang-tawa ako kapag naaalala ko to. By the way, break na rin kami after 1 week. Sorry guys, hanggang dyan lang ang kanyang comments. Yun lang. Bye!